Napadaan nga pala ako sa isang tindahan at napansin ko na mukhang masarap at malinamnam itong tteokbokki rice cake ng Korea. Kaya naman sinubukan kong bumili at tikman ang lasa nito. At ito na nga, at excited na akong buksan kung ano ang mga nasa loob nito. Meron siyang rice cake, flakes, at saka cheese seasoning powder. At inihulog ko na nga ang rice cake. Hindi pala ito kasali at hindi rin nakakain. Isinunod ko na itong flakes. Ito yung mga vegetables niya. Sunod naman ay itong cheese seasoning powder. At ayan na lahat ng mga ingredients sa loob. Kaya naman, lalagyan ko na ng mainit na tubig. Ang nakalagay kasi sa instruction ay hanggang 1/4 lang ang tubig nito at ready in 2 minutes na. Kaya tatakpan ko na ito agad maya-maya. At naghintay ako ng ilang minuto hanggang sa maluto ito. At ayan, ready na akong tikman ang ginawa kong tteokbokki. Para kasing naglalaway ako sa itsura niya. Parang napakasarap kasing tingnan. At kaso, ito na nga, nang halu-haluin ko, parang matigas pa rin siya. Sa halos 3 minutong paghihintay para lang maluto. At nung tikman ko, naku, parang matigas pa nga siya at parang talagang hilaw pa. Kumain ako paulit-ulit at isa pa at hilaw pa nga talaga siya mga besh. At ito yung itsura niya, malabnaw pa at kitang-kita na parang hindi pa nga siya naluto sa mainit na tubig. Naisip ko bakit hindi ko nalang dagdagan pa ng mainit na tubig. Baka sakaling maluto na siya. Kaya ayan, napuno na ang dating niya. At hinalo ko pa siya ng hinalo. Baka sakaling maluto na talaga siya. At nang tinikman ko ulit, ayun na nga, hilaw pa rin. Kaya naisip ko na baka hindi kaya ng mainit na tubig lamang, kundi kailangan talagang lutuin sa apoy. Kaya last bite na to, hilaw pa rin talaga. Excited pa man din ako pero palpak ang ginawa ko. Hindi na ako nakatiis kaya inuwi ko na lang ito sa bahay para lutuin sa apoy. Laking tuwa ko kasi nagkaroon na siya ng reaksyon habang naluluto siya ay nagiging sticky na siya at malambot. At ito na nga ang itsura niya nang maluto.
kahit nga nadamihan ko siya ng tubig kanina, medyo nabawasan lang ng kaunting lasa. Pero masarap pa rin talaga. Ayan, sobrang init at nakakapasok. Sa sobrang excited ko kasi na makakain nito, hindi ko muna naisip manood ng YouTube video kung paano ba ito lutuin. Akala ko kasi katulad din ito ng mga instant noodles o ramen na in just 2 minutes ay ready to eat na ito with hot water. At dahil nga first time kong bumili at gawin ito, ayun, namali pa. Kaya naman sa susunod na bibili ako ng mga ganito ay sisiguraduhin ko na alam ko ang gagawin bago ito lutuin para hindi magkamali. May iba't ibang klase nga pala ang tteokbokki. May carbonara, may sweet, may spicy, merong cheese, original. Kaya ang cheese ang napili ko na sa tingin ko siya na yung pinakamasarap sa lahat ng flavors. At hindi nga ako nagkamali, masarap nga talaga siya. At hanggang dito na lang, salamat sa pananood.